nagbawas ng papremyo pero maraming advertisement. Tara ating alamin yan sa channel ni Ders TV. Pero bago yan, nais ko lang po kayong imbitahan, lalong-lalo na po sa mga bagong napadaan lang dito sa ating channel, na huwag po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video nating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, atin yung babasahin at pupusuan. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Ating pag-uusapan ang binulgar ng isang article tungkol sa Tape Inc. sa pagbabawas nito ng papremyo sa show. Alam naman natin, pag nagbabawas ng premyo, maliit ang pumapasok marahil sa kanilang production mula po sa advertisers. Pero kiniklaim naman nila na marami daw nilang ads, mas marami pa daw sa It's Showtime, pero kung marami, bakit may pagbabawas na nagaganap sa mga papremyo? Diba? Nako, tatalakayin natin yan. Kasi uunahin po natin ang inilabas ng isang article tungkol sa Tape Inc. na kung saan nagbabawas na daw itong tape ng papremyo sa show nila. Alam naman natin, pag nagbabawas ng papremyo, diba, maliit ang pumapasok sa production nila. Kaya kailangan mag-cross-cutting or mag-cost-cutting. Kasi kung malaki po ang kinikita nila, magdadagdag pa sila dapat ng papremyo. Pero ang nangyayari daw ay nagbabawas at kokonti ang papremyong pinamimigay. Pero ang claim nila ay madami daw ads. So kung malaki yung or marami yung ads, dapat malaki yung kita nito, 'di ba? Pero bakit maliit yung papremyo? So hindi nagtatama, no? Kasi dapat malaki ang binibigay po nila kung marami yung ads na pumapasok sa kanila. Ayon pa po dito, sa ilang napagtanungan namin, minimum daw na commercial load ng tahanang pinakamasaya ay 30 minutes. Kapag weekend ay umaabot daw ng mahigit 40 minutes. Malakas yun. Kaya parang hindi ka panipaniwalang nalulugi ito. Mas marami pa raw silang commercial kumpara sa It's Showtime. So ayan, nagyabang pa, no? Nagyabang pa na mas marami daw nilang commercial kumpara sa It's Showtime. Pero pagdating naman ng ratings, talo sila ng It's Showtime. So katulad ng sinabi dito, pero pagdating sa ratings, nangunguna pa rin ang Itbulaga ng TVJ at madalas ay natatalo ng It's Showtime, ang tahanang pinakamasaya. At eto pa po ang matindi. Sabi dito, ang napapansin lang namin sa tahanang pinakamasaya, parang nagtitipid sila sa pamimigay ng premyo sa games at kahit sa ipinamimigay sa segment nilang G Sagedli. So ayan po, napansin na po mismo ng Pep na nagtitipid ang tahanang pinakamasaya ng papremyo na pinamimigay sa kanilang mga games at dyan sa G Sagedli. Nung hawak pa ng Tape Inc. yung Itbulaga at hindi pa nababawi ng TVJ, mataas po yung papremyo nila. In fact, napakalaki po ng mga binibigay nila sa mga nananalo sa kanila Malayo po dun sa binibigay ng TVJ. Pero siyempre, paglaon po ng mga araw, ng mga panahon, nakita po natin yung kaibahan. Dahil bumababa nga po. Yung mga audience nila, bumaba rin yung advertisement nila Lahat po nagsilipatan yun, napunta po ng Showtime at napunta po dun sa AAT po ng Itbulaga. Ng Itbulaga tuloy, AAT po ng TVJ. So lalo na po sila ngayon malulugi talaga mga tagapanood. Dahil yung Itbulaga ay nasa TVJ na po. Di po ba mga tagapanood? Tapos yung kanilang pangalan na tahanang pinakamasaya, hindi po umaakma doon sa mga ginagawa nila. Parang ang lulungkot nga po nila doon mga tagapanood Nadagdagan pa po dyan na ang laki pa pala ng utang ng mga halusos sa GMA7. So paano na lang nila i-recover yun? Ganong humihina po yung kanilang show. Dahil nawala na nga rin po yung Itbulaga sa kanila, napunta na po sa TVJ. At lalo nang namamayagpag yung TVJ ngayon, lagi po silang number 1. Nung AAT pa lang po sila, nangunguna na sila. Lalo na po ngayon, na Itbulaga na po sila mga tagapanood. Lalo pong nangunguna. Diba ang TVJ? Kaya ang nakita ko pong ginawa ng Tape Inc. mga tagapanood, may mind conditioning para ipakita dun sa mga tao na marami silang advertisement. Diba naalala nyo po sa mga nakaraan nating video, sa ginawa natin ng reaction video, lumabas po ron na nag-promo po sila. Kumbaga, advertise ka ng 4, may libre kang isa. Tapos sa 30 seconds nilang advertisement, napakababa po ng kanilang bayad. So kaya ang dami pong nagpapa-advertisement sa kanila, ang dami pong nagpapatalastas
nakakala po ng mga tao, mas pinanunood po sila kasi ang daming advertisement po eh. Pero hindi po alam ng karamihan, naka-promo po sila. Yun po yung ginawa nilang pamamaraan mga tagapanood. Kaya po masasabi na ang dami nilang advertisement. Pero pagdating sa ratings po ng tahanang pinakamasaya ng Tape Inc., napakababa po. Sobrang kulelat po sila sa tatlong naglalaban-laban na noon time show. Kaya naman kahit anong gawin po ng Tape Inc., ng tahanang pinakamasaya sa pagpapaikot po nila sa pagkondisyon po sa kaisipan ng mga manonood na marami silang advertisement, wala po sila masyadong mapapaniwala dyan mga tagapanood kasi sanay po sila sa mga galawang po nilang ganyan eh. Matatalino na po yung mga manonood ngayon. Alam na po nila kapag binobola lang sila o pinapaikot lang sila ng isang programa. Kaya wala po mga tagapanood, hindi talaga obra yung mga ginagawa nila mga paawa effect ngayon eh. Kung ako po sa kanila, magpakatotoo na lang sila. Baka sakali po mas dumami pa yung susubaybay sa kanila at tatangkilik po sa kanilang programang tahanang pinakamasaya. So yun lang po mga tagapanood, naway nagustuhan nyo po yung paksang ating tinalakay sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, natin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.